Good day sa inyo class and welcome dito sa ating YouTube channel. Ngayong araw pala ay tuturuan ko kayo kung paano i-set up ang ating user interface. Okay, first na gagawin nga natin dito ay i-off natin yung snap tool tsaka yung grid. So after nyan, add tayo ng another scene tapos punta tayo sa other node at search natin yung canvas layer. After nyan, i-rename natin. Ayan, rename natin siya ng HUD na ang ibig sabihin ay Heads Up Display. Tapos, add tayo ng child node para din sa label. At isa pang child node para naman sa button. At, ayan, isa pang child node para naman sa timer. At palitan lang natin siya ng pangalan. So, unang pangalan para din sa label yung score at yung message. Next naman yung ayan, start button. At next yung message timer. Okay. After nito, pwede na tayong mag-set ng text na gusto natin. So, for example, 0. Ayan, kung mapapansin nyo na bago yung ating text dito. At kung gusto natin palitan yung ayan, font style, okay. Kung mapapansin nyo, last time, meron tayong available dito na font. So, drag lang natin siya at, ayan, automatic na siyang mababago. At para naman sa size ng font, okay, palitan lang natin yung font size. At, ayan, pwede natin siyang ipwesto sa gitna, bandang itaas. Then, next, yung message naman, okay. So, click nyo lang yung message, then, input tayo ng message natin para din sa mga gamer na gagamit ng laro. Ayan, dodge the creep. So, ito yung pinaka-instruction para din sa mga maglalaro. At ganun lang din, palitan natin yung ayan, font size. Tapos, yung font style. So, drag lang lagi natin siya. Ayan. So, pwede natin siyang ipwesto dito sa gitna. Ayan. Kung mapapansin nyo ay, ayan, hindi pa siya align. So, kaya papalitan natin yung alignment niya ng center tapos auto wrap. So, para automatic siyang nag-wrap yung text. Ayan. So, next naman yung button. So, add lang tayo ulit ng kanyang content na start. Tapos, okay, palitan natin yung kanyang size. So, punta tayo dito sa layout. And then, hanapin natin yung transform. Tapos, yung size ay, ayan, pwede natin palitan yung kanyang width ng 200. Tapos, yung height naman ng 100. So, yun kasi yung standard button eh. So, may tamang proportion din yun siya. So, lagay natin siya sa baba. Tapos, palitan natin yung kanyang position dito sa Y. Ayan, babaan natin siya para may konting padding siya mula dun sa baba. Next na papalitan natin yung kanyang font size and font style. So, pagdating sa pagpapalit ng font style, pwede nyo naman i-quick load na lang para makita nyo agad yung available fonts na meron kayo mula dun sa inyong file system. Ayan, sa font size naman, okay, pili lang tayo ng ayan, size na gusto natin. Ayan. Okay, next na gagawin natin is click natin yung message timer. Tapos, palitan natin yung waiting time niya ng 2 seconds. Tapos, i-check natin yung one shot. After nito, pwede na tayong mag-add ng script para sa ating HUD. Okay, first na gagawin natin ay mag-add tayo ng signal para dun sa ating start game, no? So, may kakayahan nga to na ma-notify yung ating main node na ang button ay napindot na. So, ganun yung ibig sabihin yan. At add tayo ng function show message. So, ito naman yung paunang message para dun sa mga gumagamit, no? So, ano ba yung first message natin dun? 'Di ba? Dodge the creep, tapos yung message timer na start. Ayan. So, nagsisimula siya sa 0, 'di ba? So, yun yung mga unang makikita ng user.
At next, add tayo ng, ayan, game over function. So, ayan, kapag na-game over, yung message na makikita mo doon ay hindi na dodge the creeps. Kumbaga, game over na. So, ayan, kaya meron ditong await, no? Wait until the message timer has, ayan, counted down. So, ganun yung ibig sabihin niya. At yung message, that text na dodge the creeps. Tapos, ayan, show natin. Then, await ulit. Tapos, ayan, get tree function. Tapos, yung method na create timer. Ayan, so, lalabas yung game over ng for 2 seconds. So, ganun yung ibig sabihin niya. Then, magiging, ayan, babalik siya sa title screen niya na dodge the creeps. Tapos, para naman sa, ayan, update score, ayan. Ayan. Once na set up na natin yung score para dun sa pag-update, kasi napaka-importante na yung score ay na-update para ma-reset siya. And then, ayan, yung signal na press. So, napaka-importante na connected siya mula dito sa ating start button. Ayan, then hide. So, once na okay na press na yung button, mag-hide. Tapos, ayan, ma-emit. Then, connect ulit natin yung another signal mula sa timeout. Tapos, ayan, tanggalin lang natin yung default. Tapos, message.hide. Ayan. Once na okay na, pwede na natin siyang isave. Ayan, save din natin tong part na to. Ayan. So, dito, in-add ko na yung HUD mula dun sa ating, ayan, scene. Tapos, add tayo ng kanyang signal na new game. So, napaka-importante na connected yung signal mo doon sa new game tsaka doon sa start game. Tapos, lagyan natin ng function. Ayan. So, kapag nag-start tayo, mapapansin nyo yung ating creeps, ay yung ating tawag dito, message ay hindi pa nawawala, no? Ayan, since hindi pa natin nilalagay dito yung, ayan, additional function para dun sa ating HUD. So, ito na yung update score na function mula dun sa HUD natin. Tapos yung message, ayan, get ready. Tapos, pag nag-game over naman, makikita yung, ayan, show game over function. Tapos, dito yung update score. So, napaka-importante niyan para ma-reset yung ating score. Ayan. Then, okay. So, sa mob naman, since yung mob natin ay hindi siya nawawala sa screen kapag lumagpas siya dun sa ating area na ating game viewport, di siya nawawala eh. So, para mawala siya, ayan, i-get 3 call group natin para, alam mo yun, hindi maiwasan yung pag-render ng maraming mobs. So, bali kapag hindi na siya nakikita ng ating viewport, so automatic siyang nadidelete. So, para siya doon. Kasi maglalag siya kapag sobrang dami na. Ayan. So, yun yan. Then, save natin. Check natin kung gagana na siya. So, ayan.
So, ang iraran pala natin yung main since nandito lahat connected. So, kapag pinindot natin yung start, ayan. Ayan o. So, mapapansin nyo na fully working na siya. So, hanggang dito na lang siguro yung ating video. Sana gawin nyo siya para matry nyo yung first 2D game nyo dun sa inyong gagawin pang proposal. Mahalaga kasi na masubukan mo muna siya bago ka mag-experiment ng iba pa. Yun lang.